Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo ay nasa 19 na kabanata ng unang aklat ng Samuel kung saan namagitan si Jonathan kay Saul para kay David. Subalit bago tayo magpatuloy, tayo po muna'y dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, O Lord, na ikaw po ang aming mapapurihan sa espiritu at katotohanan. We give you glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. So verse 1, minsan nasabi ni Saul sa anak niyang si Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Ngunit mahal ni Jonathan si David kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. So ayun, makikita natin lumabas ang tunay na intensyon ni Saul. No, hindi nalihim yung kanyang nararamdaman, yung inggit ay umabot na sa plano ng pagpatay. Alam niyo po, yung kasalanan na hindi pinipigilan, lumalala siya. Yung inggit nagiging galit hanggang sa pagkawasak. Pagkawasak ng iyong sarili at pagwasak mo rin sa ibang tao. Hurt people, hurt, no? People. Kasi nga, kung ano yung nararamdaman mo, sometimes, yun din yung weapon mo. Kaya maging maingat po tayo. Verse 2. Ang sabi niya, pinagbabalakan kang patayin ng aking ama bukas ang umaga, magtago ka sa isang lihim na lugar. Yayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. So, dito makikita natin si Jonathan, yung naging tagapamagitan ni David at saka ni Saul. Ginamit niya ang katotohanan para ipagtanggol si David. May mga tao talaga na gagamitin ng Diyos para proteksyonan ka, no? At minsan ikaw din ang tatawagin para ipagtanggol ang tama. So verse 4, sabi dito, kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, wag po sana ninyong gawa ng masama si David sapagkat wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Sa halip, malaki nga ang pakinabang ninyo sa kanya. Itinaya niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ni Yahweh na magtagumpay siya para sa Israel. Alam niyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo gustong patayin ang isang taong walang kasalanan? Bakit gusto ninyong patayin si David nang wala namang sapat na dahilan? Dito ipinaalala ni Jonathan, no, yung ginawa ni David para sa buong Israel at sinabi niya rin na walang kasalanan sa kanya si David. Minsan, alam niyo po, pag nagagalit tayo, nakakalimutan natin yung kabutihang ginawa ng tao na yun sa atin or maging sa mga tao sa paligid natin. Kaya mahalaga ang tao or mahalaga yung may mga tao na nagpapaalala sa atin ng katotohanan. 6. Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hindi ko na siya papatayin. So dito makikita natin sumamba si Saul. May panandali ang pagsisisi si Saul pero hindi ito tunay na pagbabago ng puso niya. Minsan, hindi lahat ng sorry totoo. Ano po? Ang tunay na pagsisisi ay mayroong consistent, no? At visible na pagbabago. So 7, sabi po dito, ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Muling nagkaroon ng labanan ng mga Israelita at mga Pilisteo. Sinalakay ni David ang mga Pilisteo at natalo niya ang mga ito kaya ang mga natirang buhay ay nagsitakas. Minsan muling nilukuban si Saul ng isang masamang espiritu mula kay Yahweh. Nakaupo si Saul noon at hawak ang kanyang sibat samantalang si David ay tumutugtog ng alpa. Walang ano-ano, sinibat niya si David ngunit nakailag ito at ang sibat ay tumusok sa dingding. Dahil dito, patakbong tumakas si David. So dito makikita natin, no, bumalik si Saul sa dati niyang ugali, no? Yung masamang espiritu ay muling kumilos sa kanya, no? Kung hindi mo haharapin yung ugat ng problema, babalik lang ito ng mas malala pa.
11, kinagabihan, pinabantayan ni Saul ang bahay ni David dahil balak niyang patayin ito kinabukasan. Kaya't sinabi ni Michal, David, tumakas ka ngayong gabi, kung hindi papatayin ka nila bukas. At pinaraan niya ito sa bintana para makatakas. Pagkatapos, kinuha ni Michal ang isang rebultong nasa bahay at siyang inihiga sa kanilang higaan. Ang ulo nito'y binalutan niya ng balahibo ng kambing saka kinumutan. Ayan, so dito makikita natin na si Michal, yung asawa ni David, ay naging instrumento sa pagliligtas, no? Ginamit ng Diyos ang malapit sa kanya. Tandaan po natin na ang Diyos ay pwedeng gumamit ng mga tao sa paligid natin para iligtas tayo. Kaya huwag nating mamaliitin ang simpleng paraan ng Panginoon. 13, pagkatapos kinuha ni Michal ang isang rebultong nasa bahay at siyang inhiga sa kanilang higaan. Ang ulo nito ay binalutan niya ng balahibo ng kambing saka kinumutan. Nang dumating ang mga inutusan ni Saul upang kunin si David, sinabi ni Michal may sakit siya. Pinabalik ni Saul ang kanyang mga suko at pinagbili na ng ganito, buhatin ninyo pati higaan niya at ako ang papatay sa kanya. Nagbalik nga ang mga suko ni Saul, ngunit ang nakita nila sa higaan ay ang rebultong may buhok na balahibo ng kambing. Tinawag ni Saul si Michal, bakit mo ako nilinlang? Bakit mo pinatakas ang aking kaaway? Sumagot si Michal, papatayin niya ako kung hindi ko siya pinabayaang tumakas. Ayan, so makikita po natin dito, no, na si Samuel ay simbolo ng presensya at salita ng Diyos, no. Tumakas nga si David at nagpunta kay Samuel sa Rama. Sinabi niya rito ang lahat ng ginawa sa kanya ni Saul. Sumama siyang umuwi kay Samuel sa Nayot at doon nanirahan. So dito makikita natin si Samuel po ay simbolo ng presensya at salita ng Diyos. Tumakbo si David hindi lang para magtago kundi sa presensya ng Diyos, no? Kapag ikaw ay nasa panganib, ang unang takbuhan mo ay ang ating Panginoon, hindi ang tao. 19, may nagsabi kay Saul si David ay nasa Nayot sa Rama. Muling nagsugo ito ng mga tauhan upang hulihin si David. Ngunit nang makita ng mga sugo ni Saul, ang mga propetang nagsisigawan at nagsasayawan sa pangunguna ni Samuel, nilukuban din sila ng Espiritu ng Diyos at sila'y nagsipagsigawan at nagsipagsayawan na tulad din ng mga propeta. Nang mabalitaan ito ni Saul, nagsugo siya ng isa pang pangkat, ngunit natulad rin ito sa una. Nang magsugo naman siya ng pangatlong pangkat, ganun din ang nangyari. Ayan, so ang presensya ng Diyos ay napakalakas, no, sa lugar na yun. So kahit ang mga pinadala niya ay para manakit, ay napigilan pa rin ng Panginoon. In fact, even sila ay nahawa, no, na sila din ay gumawa kung ano yung ginagawa ng mga propeta. Kaya alam nyo po, kayang pigilan ng Diyos ang plano ng kaaway kahit nasa kalagitnaan pa ito ng kanilang aksyon, no, ng kanilang operation, ano po. So, dyan makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. 22, na magkagayon, siya na mismo ang nagpunta sa Rama. Pagdating niya sa may malaking balon sa Seko, pinagtanong niya kung saan makikita sina Samuel at David. Sinabi ng napagtanungan na sila'y nasa Nayot at ng Rama, kaya't nagpunta siya sa Rama. Subalit habang siya'y naglalakbay papuntang Nayot, nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos at siya'y nagsasayaw at nagsisigaw na tulad ng propeta hanggang sa makarating sa Nayot. Pagdating doon, hinubad niya ang kanyang kasuotan, nagsisigaw at nagsasayaw sa harapan ni Samuel. Dahil dito, nagsimula ang kasabihang propeta na rin pa si Saul. Ayan. So dito makikita natin na ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, no? Kahit ang hari na lumalaban sa kanya ay hindi makatatakas sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So walang sino man ang makakalaban sa ating Diyos. Kahit ang pinakamalakas na kaaway, no, ay kayang pahintuin ng ating Panginoon. So dito po makikita natin yung napakalalim na mensahe na makikita natin dito sa Kabanata 11. Una, proteksyon ng Diyos sa kanyang pinili. Nakita naman natin napaka-visible kung paano niya iningatan yung kanyang pinili.
At nakita rin natin kung paano bumagsak, no, yung taong tumanggi sa kanya. Yun po ang ating si Haring Saul, no po. Tandaan na ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos ay laban sa kaaway. Kaya, kung ikaw ay dumaraan sa pag-uusip, huwag kang matakot dahil tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Poproteksyonan ka niya, iingatan ka niya, at sasamahan ka niya. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, muli kay Jesus lamang ang papuri.